Ito ang pinakamatibay sa init na hipon sa buong mundo. Hindi tulad ng mga hipon na nabubuhay sa malamig na tubig, ang mga ito ay naninirahan malapit sa mga hydrothermal vent sa kailaliman ng dagat, kung saan ang temperatura ay umaabot ng 450 degrees Celsius. Kahit ang mga siyentipikong unang nakadiskubre sa kanila ay walang ideya kung paano ito lulutuin, talagang nabigla sila. Tinawag silang superheat shrimp dahil ang kanilang kakayahang mabuhay ay kasing ekstremo ng kanilang tirahan. Namumuhay ang mga hipong ito malapit sa mga kumukulong vent sa ilalim ng Caribbean Sea kung saan halos imposibleng mabuhay dahil sa matinding init, matinding presyon at mga lasong chemical sa tubig. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi lang sila nabubuhay, nakakagalaw pa sila ng maayos at nakakaiwas sa mga mandaragit. Ang kanilang sikreto? Isang espesyal na protina sa kanilang katawan na nagpapatatag ng kanilang mga selula sa gitna ng matinding init. Para itong built-in na survival suit na nagbibigay daan sa kanila na mabuhay sa lugar na halos walang ibang nilalang na kayang tiisin. Kaya heto ang nakakatawang tanong. Kung bibigyan ka ng ilang libra ng mga hipong ito, paano mo kaya sila lulutuin? Greatest pool player in history na si Efren Bata Reyes sa buong career niya. Tara, i-compute natin. Una, nandiyan ang The Color of Money Challenge noong 1996. Kalaban niya noon si Early Strickland. High stakes ito, race to 120 at winner takes all. Ang nanalo, si Efren Bata Reyes. Naiuwi niya ang $100,000 or 5.5 million pesos. Andyan din ang prestiyosong World Pool Championship sa Cardiff noong 1999. Kalaban niya noon ang Chinese sa si Chang Haoping. Ang score nila, 17-8. Naiuwi ni Efren ng $60,000 or 3.3 million pesos. Andiyan din ang Tokyo 9-Ball Open sa Japan noong 2001. Kalaban niya noon si Niels Feijin. Malaki ang napanalunan ni Efren doon, $160,000 or 8.8 million pesos. Andiyan din ang International Challenge of Champions noong 2002. Kalaban niya si Mika Immonen. Ang napanalunan, $50,000 or 2.7 million pesos. Andiyan din ang prestigious US Open Pool Championship winner share noong 1994. Natalo niya si Nick Varner. Ang naiuwi ni Efren, 825,000 pesos. Next is Derby City Classic, 1 packet plus Master of the Table bonus at nanalo siya ng 1.1 million pesos. Andyan din ang Derby City Classic 9-ball division noong 2005. Nanalo si Efren ng $13,484 or 741,000 pesos. Andyan din ang Derby City Classic 1 packet division noong 2006. Prize, $11,000 or 605,000 pesos. Andyan din ang World Cup of Pool noong 2006. Kadouble niya si Bustamante. Ang kalaban nilang dalawa, si Strickland and Morris. Of course, panalo ang mga Pinoy. 13-5 ang score. Ang nakanalunan nilang dalawa, $30,000 each or 1.6 million pesos. Andyan din ang IPT World Open 8-Ball Championship noong 2006. Kalaban niya si Rodney Morris. Ang napanalunan ni Efren, $500,000 or 27.5 million pesos. Take note, ang mga nasabi natin ay yung mga panong Efren Bata Reyes na siya. Noong 1980s kasi, gumagamit pa si Efren ng alias para hindi siya makilala sa US pool scene. Kinatatakutan kasi siya that time. At ito ang isa sa mga strategy niya para itago yung reputation niya sa Pilipinas bilang sobrang lupit na pool player. At ayon sa mga articles, kumita raw siya ng tumatagiting na $80,000 sa loob lang ng isang linggo. Galing lang yan sa pustahan sa mga billiard halls sa Amerika. Oo, hindi po ito tournament price. Pustahan lang. At kung i-convert natin yan sa pesos, that's around 4.4 million peso. Published na article online about that. Pero sa 10 major listed events lang, 51 million pesos na agad. Kung isama mo pa ang side bets, dagdag yan ng 4.4 million pesos per big win. Hindi lang sa billiards table nagkapera si Efren Bata Reyes. Pati sa endorsement, panalo din. Siya ang brand ambassador ng Mansion Sports para sa kanilang sportswear at billiards gear. May mga sponsorship din siya mula sa big brands sa mundo
division ng billiards tulad ng Mez Cues, Predator Cues, Aramith Balls, and Tiger products. Hindi lang yan, madami ring exhibition matches iba't ibang bansa, guestings, media interviews, at kahit role sa pelikula gaya ng 9-Ball at Partners kasama si FPJ. Dahil dito, tuloy-tuloy ang pasok ng pera kay Bata kahit wala na siya sa prime ng tournament. Sa dami ng kanyang napanalunan, endorsement deals, pustahan ng 19 na worth an estimated 340 million pesos. The magician didn't just win prize money, he inspired the nation. Indeed, the greatest pool player of all time. Ganito ginagawa ang mga bubong para maging ganap na waterproof gamit ang mga manggagawang gumagamit ng apoy. Ipinapahid muna nila ang makakapal na rolyo ng bitumen, tapos pinaiinitan ang ilalim gamit ang gas torch hanggang sa matunaw ito at dumikit sa konkretong bubong. Bawat piraso ay pinapatong ng bahagya sa nauna at gamit ang metal roller, pinipisil ng mahigpit ang mga dugtungan. Habang mainit pa ang aspalto, sinasara nito ang lahat ng siwang at butas para hindi mapasukan ng tubig. Bago ilagay ang mga rolyo, pinapahiran muna ng primer ang ibabaw ng bubong para mas dumikit ng maayos ang bitumen. Sa mga sulok at paligid ng tubo, maingat nilang iniinit at pinipindot para hindi magkaroon ng tagas sa mga mahihinang bahagi. Pagkatapos masilyuhan ang lahat, nilalagyan ng huling patong na may magaspang na ibabaw bilang proteksyon laban sa araw, UV rays, at dagdag na tatag. Ang buong prosesong ito ay tinatawag na torch-on waterproofing membrane. At ito ang dahilan kung bakit mananatiling tuyo ang mga patag na bubong kahit sa gitna ng malalakas na bagyo. Kaya heto ang tanong, pagkakatiwalaan mo ba ang apoy para panatilihing tuyo ang iyong bahay? Yung nakikita mo hindi glitch? Yan ay big rig drag racing. Hindi ito mga ordinaryong truck sa highway. Halimbawa ang mga to, puno ng higanteng turbo at custom engines na kayang maglabas ng sobrang lakas ng torque kahit may hilap ang buong trailer. Kapag tinodo ng driver ang silinyador, hindi lang basta umaabante ang truck. Napakalakas ng hatak kaya pati buong katawan ng truck umiikot. Dahil nakamount ang makina sa frame, umaabot sa puntong naiikot ang chassis, kaya umaangat ang harapang kaliwang gulong. Ang puwersa kasi, literal na parang sinusubukang gulungin ang buong truck sa kabaligtarang direksyon ng drive shaft. Parang nanonood ka ng rocket launch pero may 18 gulong. Makapaniwala ka ba dito? Ang mga tambak ng basurang ito na mabaho at marumi ay isa palang napakahalagang yaman na pinag-aagawan ng iba't ibang bansa. Ang tawag dito ay rare earth waste. At huwag kang malinlang sa salitang waste dahil hindi ito walang silbi. Ang rare earths ay hindi naman talaga rare. Maraming bansa ang may mina nito at hindi rin mahirap ang mismong paghuhukay. Ang tunay na hamon ay ang proseso ng paghihiwalay at pagra-refine. Sa ngayon, tanging China at iilang bansa lang ang kayang gawin ang ganoong level ng pagproseso. Kaya kahit ang natitirang basura mula sa mga rare earth factories ng China ay pinagkakaguluhan na rin bilhin ng ibang bansa. Bakit? Dahil kahit sa basurang iyon, meron pang natitirang mahalagang rare earth oxides. At ito ang pinakaastig. Karamihan ng mabibigat at komplikadong chemical separation ay nagawa na sa unang proseso. Kaya ang mga bibili nito ay hindi na kailangang gawin ang pinakamahirap, pinakamagastos at pinakapolluting na bahagi ng pagproseso. Dahil dito, ang tinatawag na basura na yan ay mas mahal pa ang bentahan kaysa sa ordinaryong ore sa global market. Ngayon, eto ang totoong tanong. Magkano sa tingin mo ang halaga nito kada pound?